It was a blessing these past days, actually. Puno ng excitement. uh, Siyempre, we are thankful for the CCM pastors sa kanilang teachings dahil kanilang in-exposit at itinuro yung buong Colossians from chapter 1 to chapter 4. So it was a blessing to hear and be refreshed and be reminded doon sa dapat nakatayuan namin ngayon, being reminded of who Christ is and being reminded that we are to put off, put on. Marami po mga katotohanan na kami po ay napakinggan at natutunan nung araw po na yon. So I do believe yung mga kasama ko din ay na-bless nung araw na yon. Hindi ko lang napakinggan yung kay Pastor Mel kasi may assignment pa po ako. So kailangan ko tapusin yung assignment ko that time. But the Lord has been so gracious to us in a lot of ways. Nakauwi din kami. Praise God for that. Dahil akala ko hindi kami makakauwi na dahil puro delays yung aming flight. At least sa aming part. Praise God dahil sa mga advanced in years. The Lord has been gracious to them yata nung pag-uwi nila. Anyways, let us pray. Thank you, Lord, for the time that you have allowed us once again this morning, every Sunday, gathering us, O God, giving us strength, leading us, Lord God, to come here in the church, O God, to be together, to study your word. And we pray that you will prepare our hearts to your word. And once again, we know that you will be revealing yourself to us. And so we pray that we may respond in thanksgiving, that we may respond in praise, and knowing who you are. And we pray, Lord, that you will once again teach us and that your word may bring transformation, Lord God, in our lives so that we may live our lives for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? Because this is my first time to teach in the gospel in this pulpit. It is also my first time to teach about Christmas in March. Okay? So, nagturo ako ng gospel actually sa Gospel of John sa Youth Fellowship. Pero wala pong story doon about the birth of Jesus Christ. Dahil yung birth of Jesus Christ can only be found in the Gospel of Luke and the Gospel of Matthew. So I entitled our message today, Christmas in March. Okay, isipan naman po ninyo, yung parang kakaiba, okay, ang message ngayon, pero mahalaga na makita din ninyo na dapat para din sa ating mga mananampalataya na ang story po ng birth of Jesus Christ ay mahalaga na mapaalalahanan tayo, hindi lamang po sa araw ng Pasko, o sa buwan po ng December, kundi maganda din po na mapaalalahanan din po tayo sa bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos ito. Okay? So ating aralin ngayon ang Luke chapter 2 from verse 1 to verse 20. Start ko lamang po with the outline para at least makita po lamang natin yung takbo ng ating pag-aaral. The setting and birth in verses 1 to 7, the shepherds in verses 8 and 9, the announcement in verses 10 to 14, and the visit to Bethlehem in verses 15 to 20. Di ko na po muna babasahin, by point na lamang po babasahin ko ang ating passage. So let's start with the setting and birth. Okay, chapter 2 verse 1 to verse 7. Sabi po doon, in those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This was the first registration when Quirinius was governor of Syria, and all went to be registered, each to his own town. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling cloths, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. Okay? Paano nga ba nagsimula ang lahat? Okay? In terms of doon sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Dahil alam na naman natin na si Luke ay isang writer ng gospel, at siya po ay isang historian, makikita kaagad natin dito yung pagbibigay niya ng detail sa mga pangyayari. Siyempre, mainly, gabay po ito ng banal na Espiritu sa kanya. Dito ibinibigay sa atin lamang yung exact time ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Hindi lamang time ng kanyang kapanganakan, kundi maging kung saan din ipapanganak ang ating Panginoon. Siguro ang pinakamahalaga sa kapanganakan ni Jesus
ay ang pagtupad muli ng Diyos ng kanyang pangako na ibinigay 700 years ago. Kita nyo yun, ano? So, 700 years ago, may prophecy po na ibinigay kay si Micah na ang Messiah daw ay ipapanganak sa Bethlehem. Siguro puntahan po natin yun in Micah chapter 5 verse 2. Sabi doon, "But you, O Bethlehem Ephratat, who are too little to be among the clans of Judah, for you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient days." So 700 years, after 700 years, dun lamang po ngayon ito itinutupad ng ating Panginoong Diyos para sa kanila. Okay, ito po yung prophecy niya. Ngayon naman, si Luke naman sa atin ay naghahayag kung paano ito tinupad ng ating Panginoong Diyos. Okay, nagsimula ang lahat ng pagtupad ng ating Panginoong Diyos sa kanyang prophecy o sa prophecy na ibinigay sa atin ni Micah, sa kanyang pangako, nung nagbigay po ng decree si Caesar Augustus na ang lahat daw ay magparehistro. Okay? Si Caesar Augustus ang siyang ruler ng Rome ng panahon na yon. Siya po ay isang emperor. Kaya siguro in background lamang para at least makilala po natin si Caesar Augustus, siya po ang nephew ni Julius Caesar. Okay? Hindi lamang yon, siya din ang unang emperor ng Rome at ruler siya for 40 years. Nag-rule po siya sa Rome from 31 BC to 14 AD. Okay, 40 years yun. So before Christ, siya na yung nag-rule. Until the time na namatay ang ating Panginoon, 14 more years, siya yung nag-rule po, naging emperor ng Rome. Ang tunay na pangalan actually ni Caesar ay Octavian. Hindi po talaga Caesar siya. Parang artista, no? Nagpapalit ng pangalan. Okay? Para screen name. Para screen name. Ngunit pinalitan niya ito ng Caesar pagkatapos po ng assassination ng kanyang uncle na si Julius Caesar. So parang commemoration niya o kaya pagkilala niya sa kanyang uncle. At simula nun, unti-unti siya naging makapangyarihan at lumawak ang kanyang influence sa buong Rome. Hanggang ang Rome ay maging isang empire. Kaya napakalawak po ng sinakop din ng Rome before. At dahil po yun sa kapangyarihan, at actually matalino talaga si Caesar Augustus, matalino siya, matapang siya, at magaling siya na isang leader. Okay? Siya ang nagbigay actually siya ang nagbigay kapangyarihan sa Rome sa lahat ng bansa. At siya din ang tanging namumuno sa buong Rome. Dahil dito ibinigay sa kanya ang title na Augustus. Okay? Na ang ibig sabihin ay revered and sacred o exalted one. Dahil sa kanyang mga nagawa, okay, naging mayaman at makapangyarihan na Rome. Dahil dito tinuring siya na parang isang Diyos. So Caesar lang talaga yung pangalan, pero yung title niya is Augustus dahil sa kanyang mga nagawa before. Ngunit si Caesar Augustus, sabi nga isang heavy-handed leader. Okay, masama po siyang tao in some way dahil kamay na bakal o batas na bakal ba yun? Parang ganon. So medyo mahigpit po siya in terms of rulership niya. At kanyang ginamit ang kanyang authority para siya ay sundin ng lahat. Okay? At isa na rito ay ang pagpapatupad niya na ang lahat ng nasasakupan ng kanyang kaharian ay mag-register. So doon pa lamang makikita na natin yung kanyang power. O lahat ng mga nasakop ko, lahat kayo na nakapailalim sa aking empire, okay, lahat kayo ay magpa-register. Okay? Pero mahalaga, parang sa atin dito kahit sabihin pa ng presidente na pa-register kayo, may ba talaga matitigas ang ulo? Ayaw. Hindi natin alam kung lahat din talaga nagpa-register. Pero ito po ay for sure, majority of which, lahat po sila ay talagang nagpunta sa kanilang mga bayan at sila ay nagpa-register. Pero mahalaga na makita ninyo na anumang kapangyarihan, meron si Caesar Augustus ng panahon na yon, mayroong mas mataas at higit pang makapangyarihan kaysa sa kanya, na tinupad naman ang kanyang plano para sa kaligtasan ng sanlibutan. So powerful si Caesar Augustus, pero si God may plano 700 years ago. Diba? Napapansin nyo yun? Nakikita nyo yun? Gano'n man siya kapakapangyarihan, si God pa rin is all-powerful dahil ang pangako ng Diyos 700 years ago ay kanyang tutuparin. Sabi nga, dahil ang sabi sa Micah 2 verse 5, ipapanganak ang Messiah sa Bethlehem at ito ang paraan para mag-travel naman si Joseph at Mary sa bayan ni David sa Bethlehem. Kaya sila nag-travel. Because of that. In all of that, makikita natin, ito ay under the sovereign rule of God. At nabanggit din ni Luke sa verse 2 na si Quirinius,
Siya po yung was governing Syria at ito daw yung unang pagkakataon na nagkaroon ng registration. Alam mo yan, out of the blue, biglang kailangan may registration. Kasi kailangan matupad yung pangako ng Panginoon. It's not something na, alam mo, random lang na nangyari, tapos naisip lang ni Caesar Augustus, ay magpa-register kaya ako. Eh, hindi ganon. Plano ni God ito, na gagamitin niya si Caesar Augustus, na napaka-makapangyarihan at that time, na hindi, mas makapangyarihan ako dahil maiisip mo ito para yung aking plano at ang aking sinabi in Micah chapter 2 verse 5 ay magkatotoo at tunay kong magawa ang aking ipinangako sa bayan ng Israel. Okay? So dito, kung ating papansinin lamang, ang kapangyarihan ng Diyos at ang katapatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang pangako na kanyang ibinigay. Dito pa lamang sa unang 2 verse ng chapter 2, makikita na natin ang kanyang pagiging Diyos. Ako mismo, actually, habang inaaral ko po ito, ay in-awe ako at nagpapasalamat na, Lord, praise God, dahil kayo ay tunay na, tapat at tunay niyong tinutupad ang iyong mga pangako. Eh, pinapakita po kasi sa atin dito ng Diyos ang pagtupad niya sa kanyang plano ng kaligtasan para sa mga taong makasalanan. Ito po yung paghahanda para sa atin. Na ipinapakita ng Diyos na walang imposible at wala siyang hindi kayang gawin. At ang plano niya ng kaligtasan sa atin ay sigurado. Dito siya nag-start by moving in the heart of this person na magkaroon ng registration at kanyang maitupad ang kanyang ipinangako sa Micah chapter 2 verse 5. Then verses 3 to 4, sila Joseph at Mary ay sumunod at sa namumuno ng Rome. Okay? Kahit na siya ay buntis, si Mary, hindi si Joseph kahit buntis po si Mary at malapit na siyang manganak, sila pa rin ay sumunod dun sa ipinag-uutos ni Caesar Augustus. Alam mo yan, ninth month. Hindi po ako na-try kasi mabuntis, pero kung dun sa mga nanay, in the 9th month ba madaling kumilos? Siyempre hindi, di ba? Siguro marami kayo nararamdaman, nainis kayo sa asawa nyo, hindi kayo binili ng paborito nyong pagkain or something like that. Pero mahirap for sure, mahirap kumilos dahil malaki na yung bata. Okay? From Nazareth to Bethlehem, parang siguro, ano ba yun, no? Buntis ako, manganganak na, sabihin sa akin ni Joseph, kunya ako si Mary, punta tayo ng Bethlehem. Travel tayo doon. Parang ang daling sabihin, ano? Okay? From Nazareth to Bethlehem, sila po ay nag-travel. Ito po ay around 80 miles. Okay? In terms of distance, ano? Naghahanap nga ako kanina sa Waze ko kung ano yung 80 miles. From QC to Batangas. Parang ganoon. QC to Batangas. Actually, QC to Batangas is only 74 miles. So, bigyan mo pa ng 6 miles ng kaunti. So, siguro, ligpas ka ng kaunti ng Batangas. Ganun po kalayo. Okay? Wala pong train nung panahon na yon, baka naisip nyo may MRT. Wala rin pong bus. Okay? Wala rin pong Grab. Walang InDrive. InDrive kasi yung ginamit namin sa Cebu. Wala ring angkas. Siguro si Mary at si Joseph, maaari silang naglakad o sumakay sila ng kabayo o ng isang donkey para magpunta doon sa Bethlehem. Hindi ito nabanggit, pero pwede nating i-assume na mainly baka naglakad sila. Madali ba maglakad ng isang buntis ng 80 miles? Sabihin natin, nakahanap silang donkey, pwede, baka naisakay niya si donkey, sa donkey si Mary, pero mahirap din naman actually sumakay ng donkey tapos buntis ka. Okay? Pero maaari pong ganun yung pangyayari at that time. Nag-travel po sila. Pero ang makikita nating hinayag ni Luke ay malinaw ay ang lugar kung saan sila pupunta. Yun yung pinakamalinaw. Hindi man natin alam kung paano siya nag-travel, maaaring naglakad, maaaring sumakay ng donkey. Hindi natin alam. Pero sabi nga sa verse 4, and Joseph went up from Galilee, from the town of Nazareth, so from Nazareth, to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David. Mary actually is sabi ko nga kanina, is already 9 months pregnant ng panahon. Ibig sabihin, malapit na talaga siyang manganak. Isipin na lang ninyo, magka-travel ng malayo, di ba parang tempting na, wag na lang kaya tayong pumunta. Eh, pwede naman sila magkaroon dahilan, hindi kami makakapunta kasi buntis ang asawa ko eh. Okay? Siguro naisip ni Joseph na parang imposible yata na ita-travel ko pa ang aking asawa, manganganak na siya. Kailangan ba talagang sundin si Caesar Augustus?
Pero sa lahat ng ito, kailangan maipanganak si Jesus sa Bethlehem dahil yun yung prophecy. Yun yung binigay sa Micah chapter 2 verse 5. Dahil ito itinakda ng ating Panginoong Diyos. Siyempre, by the grace of God, in-strengthen sila, sinustain sila ng ating Panginoon na mag-travel ng ganong kalayo para masunod at magampanan nila ang ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Not only that, para makita din natin na yung lineage din actually ni David at ni Mary, sila ay talagang nasa lahi nino? Ni David. Kasi sa kanya manggagaling yung haring ipinangako. Kaya nga sabi sa verse 5 ng Luke chapter 2, to be registered with Mary. So, ibig sabihin, si Mary, sa lineage din siya ni David. Dahil doon siya din magpapa-register. Kaya nga doon sabi nga, to be registered with Mary, his betrothed, who was with child. Okay? Not only that, betrothed pa lamang sila dahil nga yung betrothal period, naalala nyo kung gaano katagal? 1 year. Ang galing na yan, naalala nyo yan. So, wala pang 1 year, syempre, yung betrothal period nila, so at that time, hindi pa sila mag-asawa. Hindi pa asawa ni Joseph si Mary, at hindi lamang yun, hindi din actually anak ni Joseph ang dinadala ni Mary, ngunit ito ay pagpapala sa atin din ng pagsunod ni Joseph sa ating Panginoong Diyos. Alam mo, siguro, for sure, iningatan niya ito, tinanggap niya itong sitwasyon na ito, dahil ito yung pangako sa kanya ng ating Panginoon na ang dinadala din ng kanyang asawa ay ang ating Panginoong Jesus. Kung inyong mapapansin, God was in control kay Caesar Augustus sa lahat na nangyayari at that time. Si God din ay in control sa buhay ni Joseph at Mary sa mga oras na yon. At mahalaga na makita natin na ang ating Diyos ang siyang in control sa lahat ng bagay. Praise God for that, di ba? Anything that is happening, God is in control. Kasi we have that thinking na parang, baka hindi. Mukhang hindi. Alam mo, we have a lot of parang thinking na parang kapag hindi maganda ay mukhang hindi in control. No, God is in control of everything. At mahalaga na makita po natin yun na hawak ng Diyos ang lahat ng bagay at hindi po tayo. Siguro, para sa akin, in some sense, recently lamang sa Cebu, may pinakita din sa akin mainly ang aking Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Diyos, for me personally, na in control talaga siya at hindi ako. Kasi nag-start ako ng aking MA classes, nag-start ako at sabi ko nga, okay, medyo alam ko na yung gagawin ko. So nagplano na ako ng maganda last week. Sabi ko, okay, startan ko na ito para hindi ako mahirapan. And then, Sunday afternoon, yung flight namin, travel kami. Ang plano ko, simulan ko kagad ng maaga yung aking mga requirements. So, the whole flight, hindi ako natulog. Kahit inaantok talaga ako. Binasa ko talaga yung buong yung chapter assigned. Isipin nyo, for 1 hour and 10 minutes, hindi ko natapos yung buong chapter. Kaya ganun kahaba yung readings namin. Okay? After that, sabi ko, okay, mga 4 pages na lang yung kulang ko. Pagbaba ko ng plane, babasahin ko ulit ito, tatapusin ko lahat ng mga ito. And then, ang plano ko was that Sunday evening, ititake ko lahat ng mga quizzes ko, and then yung mga discussion part, sasagutin ko kagad. Pero, God was in control, na-log out po ako sa Canvas. Kumbaga, hindi ko ma-access yung Canvas ko at all. Na-terminate yata yung account, sabi sa akin, contact your ganyan-ganyan, contact ganito. So, the whole evening ng Sunday until early morning ng Sunday, wala akong ginagawa. Actually, wala po talaga akong tulog those days. Kasi nga, iba yung schedule sa US. Siyempre, makakakonect lang ako sa kanila through email and then early morning. Yun yung time nila na gising sila. Dapat naman natulog ko. So, to make the story short, na open lang yung account ko Wednesday morning. So, wala po ako talagang nagawa na kahit ano. Readings lang yung aking nagawa the whole time. Sabi ko nga, I was praying the whole Sunday, early morning. I was praying to God. Parang gusto kong umiyak sa Kanya, Lord, may plano ko. At sabi lang ni Lord, may plano ka pero mas maganda yung plano ko. Dahil kailangan mo matuto na mag-submit sa akin. Alam mo yun, yung parang, yeah, okay Lord, I'll just submit. And by the grace of God, na-open po ito. Na-submit ko naman lahat ng assignments ko and everything. Yung pinakahuli kong submission was 6 a.m. this morning. Yung aking parang long essay, 1,000 plus words yun. So, the Lord has been so good dahil
The Lord has been guiding me to trust Him. So, despite of those things, God is in control. Hindi dapat tayo mag-alala, hindi tayo dapat magreklamo, hindi dapat tayo in any way na parang mawalan ng hope. Kung hindi that we are to truly trust the Lord sa anumang kanyang ipinagkakaloob sa atin. Siguro in a smaller sense na story, naalala ko lang dahil we're going to travel, may pupuntahan kaming isang lugar nung gabing yun, and then umulan ng pagkalakas-lakas. Tapos sabi, hindi naman pagkalakas-lakas, pero malakas. Malakas yung ulan niya. And sabi nga namin, ako, pagpunta namin doon, rent pa naman namin yung van, ng magkano yun? 3,000. 3,000, rent namin yung van ng 3,000. Tapos sabi sa akin ng driver, ay pagka umuulan, hindi nyo makikita din yun. Hindi. Wala kaming payong, wala kaming kahit na ano. I was just, katabi ko yung driver, ay mukhang malakas yung ulan, mukhang hindi kayo ano yung napaka-negatibo. Sabi ko lang sa kanya, hindi kung ano yung plano ng Panginoon, okay na po yun. Kung hindi ho kami makakapamasyal doon sa pupuntahan namin, okay lang po yun. Kung ano yung ibibigay ni God, okay na yun. But praise God, dahil saktong-sakto, pagdating namin doon sa place, totally huminto ang ulan. Natuyo pa nga yung sahig, yung nilalakaran namin, partly of that. God is in control. Kaya nga we were just praising God. I was just praising God. And that evening na napaka-gracious. At least walang may balat sa puwet yung kasama ko, no? Na parang, actually, God is in control. Even nga yung pag-travel nila sa Oslo, yung isang grupo from Hirac hindi tumuloy dahil may orange warning daw, magiging malakas ang ulan, so they canceled. Pero siyempre, yung mga taga-BSL, matatapang yan. Ang mga taga-BSL, hindi yan. Kahit nasabihin mo pang may bagyo yan, signal number, go kami. And true enough, wala pong ulan. Walang ulan nung dumating kayo, walang ulan, nakapag-enjoy pa sila. Tapos, nakatabi pa nila yung whale shark. So, masaya silang lahat. I do believe these are simple things. For sure, kayo, pagka nag-iisip kayo ngayon, God is in control, marami kayong maaalala kung paano naging mabuti ang ating Panginoon, kung paano siya kumilos sa ating buhay na napakabuti niya at napakatapat niya sa ating lahat. Mga simpleng stories lamang po ito, but I do believe in your life, the Lord has been so gracious, has been so faithful sa atin. He is in control and we can trust our God. Okay? Siguro magandang passage na i-memorize natin regarding that is Romans 8:28. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Hindi natin naintindihan ng maraming bagay, pero ang sabi ng Panginoon, magtiwala ka lamang sa akin, sundin mo lamang ako, gawin mo lamang ang aking kalooban at tunay nga na makikita natin ang kabutihan ng Panginoong Diyos. Ano muli yung ginawa nila Mary at Joseph? Sila ay sumunod sa Diyos. Naglakbay sila 80 miles to register. Sabi nga sa verses 6 and 7, basahin ko lamang po muli. And while they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son and wrapped him in swaddling cloths and laid him in a manger because there was no place for them in the inn. Sabi ni Justin Beck sa kanyang preaching, and I quote, "It's so interesting, it was in Bethlehem. Samuel anointed David as king sa Bethlehem. Okay? But it would be in Bethlehem that the greater than David, the anointed one, the Messiah, would be born." So doon siya na-anoint si King David at yun din yung place kung saan din ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. At ito ang ating aaralin dito sa verses 6 to 7, ang kapanganakan ni Jesus. Muli, dahil ang ating Diyos, ating alam na siya ay in control sa lahat. Si Mary hindi nanganak actually sa daan o sa pintuan ng Bethlehem lamang. Okay? Sinustain siya ng ating Panginoong Diyos na tunay na makarating siya safely sa bayan ng Bethlehem. Kundi dito makikita natin na naging safe yung kanyang pagpunta at naipanganak nga niya ang ating Panginoon. Siguro may mga story na kayo na narinig na kakaibang lugar kay para manganak ang isang babae. Okay, yung iba siguro nanganak sa airplane, nanganak sa jeep. May nanganak sa jeep? Okay ngayon ko lang nalaman yun. Si Diana sa jeep? Si Jeep.
Akala ko nanganak sa jeep. Kaya Jeep pangalan niya. Okay. Kasi sa jeep pala siya pinanganak. At tama, para narinig ko na nga yung story na yan. Okay, maraming story na ganun yung situation, ano? Siguro yung isang nabasa ko, pinanganak daw yung isa sa Chick-fil-A bathroom. Okay, so siguro kung ikukumpara natin ngayon, yung Chick-fil-A bathroom o kaya sa jeep na kinikwento ninyo, sa place kung saan pinanganak ang ating Panginoong Jesus, major upgrade na yon. Okay, kasi kung ating titignan, historically, yung lugar ng pinanganak ang ating Panginoon, hindi po talaga siya, alam mo yun, magandang lugar para ipanganak ang isang bata. Sa dami na siguro ng Christmas message na inyong napakinggan, siguro alam na ninyo kung saan ipinanganak si Jesus. Saan? Sabsaban. Yan palaging yung sagot eh. Tama naman po yun, okay? Siguro para maiba na lang ngayon, siguro PDH na lang. Paranaque Doctors. Sa Sabsaban ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Alam natin na si Jesus, doon siya pinanganak, tapos inihiga siya in a manger. Okay, yung manger is feeding trough na ito ay, sabi nga, rock daw yun, o bato siya na feeding trough para sa mga animal. Okay? Dahil sabi sa atin sa verse 7, wala daw lugar para sa kanya sa inn. Okay, dapat sa inn siya, mag-stay silang dalawang mag-asawa, pero wala siyang lugar doon. So si Joseph at Mary ay nakahanap ng lugar para sa kanya. Si Joseph nakahanap ng lugar para kay Mary kung saan pwede siyang manganak. At sabi nga, para daw itong isang stall, okay, isang enclosure kung saan din nandito din yung mga animals na itinatago. Okay, maraming naging description sa lugar kung saan si Jesus ipinanganak. Isang inn na may animal stall, isang inn na ang ground floor ay lugar para sa mga hayop, ang inn naman daw ay nasa second floor. Despite of all of those things, actually ang mahalaga at ang importante, si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem. Pero ang sitwasyon nila ay mahalaga na ma-picture natin sa ating isip. Okay? Isang place ng animal, closed enclosure po ito, uncomfortable, malamig at that time dahil paggabi in that place, malamig po doon. Okay? Madumi, okay? Hindi po sanitized po yun. Okay? For sure may amoy dahil yung mga animals na nandun, nagpupupo din sila doon. Okay? So mabahong amoy. May amoy, pwede din naman kasi yung amoy mabango. Pero for sure mabaho po yung amoy in that place. At sabi pa nga ng isang aking nabasa, kaya may inn para hindi sila naka-stay outside dahil may mga masasamang taong nasa paligid na pwede silang nakawan, pwede silang gawan ng masama. Okay? So makikita natin yung kanilang lugar na even mahirap na nga, madumi na nga yung lugar, in danger pa sila at that time. In all this, sabi nga ni Luke sa verse 7, and she gave birth to her firstborn son and wrapped him in swaddling cloths and laid him in a manger. So mahirap na ang lahat ng kanilang lugar, Mary gave birth to Jesus. Walang doktor, kasi wala naman nabanggit. Walang midwife, di katulad ng kay Moses, na di ba pinagalitan pa yung mga midwife, bakit ipinapanganak itong mga lalaking ito, di ba? So, pwedeng naibanggit ito ni Luke. Imposibleng hindi niya babanggitin na merong magpapaanak sa kanya. Walang sino man kung hindi tanging silang dalawa lamang. Huwag niyong isipin yung kabayo nagpaanak, kasi mga hayop na nandun. Pero si Joseph lamang yung kasama niya. Tingin ko naman din si Joseph bilang isang carpenter, wala ding alam in terms of pagpapaanak. Maliban na lang kung meron siyang manual na hawak at that time. So thinking about it, mahirap ang sitwasyon talaga ni Mary, pero for sure, puno siya nila, dalawa ni Joseph, ng kagalakan dahil narito na ang ipinangako ng Diyos na magliligtas para sa ating mga kasalanan. Isipin mo mga naka, no? Ipapanganak mo ikaw on your own. Kasi sabi nga doon and wrapped him pa nga Mary wrapped him in swaddling cloths. So ibig sabihin siya talaga yung nag-asikaso ng lahat para sa ating Panginoong Jesus. This is how the King of Kings and Lord of Lords was born. Isipin niyo yung pinakahari ng mga hari. Okay? Siya ay ipinanganak that way. Siguro ang pinakamahalagang makikita natin dito, that everything mentioned here sa narrative, it shouts and proclaims humility. Humility. Pinanganak talaga si Jesus ng may pagpapakumbaba,
Hindi siya parang, alam mo yun, yung minsan tayo dito, feeling natin, dapat privilege tayo eh. But we are to be like our Savior, Jesus Christ, that we are to be humble in terms of our hearts, ano man ang ating maging sitwasyon. Kaya nga siguro, mahalaga na makita natin, na maging kontento tayo. Kasi pinapakita sa atin dito yung pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesus. At tayo din dapat, hindi tayo maging mareklamo sa ating buhay. Sabi nga ni Justin Beck sa kanyang preaching, humility with the modest couple he was born to. Humility with no room for him in the inn, but also humility regarding the first people who would get to lay eyes on him. Yun naman po yung susunod. Alam mo yun, humble times ng ating Panginoong Jesus, but at the same time, yung unang-unang magwi-witness ng kanyang kapanakan ay mga shepherds. Alam mo yun, hindi hari, hindi mataas na katungkulan, hindi Pharisees, hindi mga scribes, pero sabi nga, shepherds. Sabi po sa verse 8 and 9, the shepherds. And in the same region, ibig sabihin at the same time, same regions, isang lugar lamang yon, there were shepherds out in the field keeping watch over their flock by night, and an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. Baka maisip nyo lamang, yung tinatawag nga na tatlong hari ng mga Pinoy, kay yung mga Magi, hindi po sila same time. Okay, malaki na po si Jesus Christ nung dumating yung mga Magi dahil nag-travel sila ng pagkalayo-layo. Galing sila ng Babylon area. Mas malayo po yun. So, kasi minsan, ang maiisip kasi ninyo yung nativity. Pupunta kayo ng mall, ano yung mga nandun? May shepherd, may king. So, para at least maging tama lang po yung inyong mga thinking. So, yung unang-unang talagang dumalaw nung ipinanganak si Jesus Christ ay mga shepherds. Okay? Siyempre, pag pinag-usapan po natin yung mga shepherds, siyempre, iba yung naisip natin ngayon. Okay? Siguro, ang naisip ninyo pag shepherd, dahil yun yung naging context natin ngayon, mga nakaputi, okay? Meron silang staff with their sheep. Baka isipin nyo pa, guwapo siguro yung mga shepherd na ito. Dahil baka isipin nyo si David. Okay? Siyempre, young shepherd boy, courageous and godly. Okay? Locally, we might think about them as people na parang taking care of animals, mga simpleng trabaho lamang. Feeding them, pero yun nga, hardworking and dirty. So, kung atin pong babasahin ang ating mga Bible, especially dito, if we read Luke chapter 2, you might think of shepherds na, okay, mga shepherds ang napili ng ating Panginoon. So wala po tayong problema, pero siyempre isipin natin, okay, bakit kaya pinili ng ating Panginoong Diyos itong mga shepherds na ito? Siguro dahil mga, alam mo yun, simple people lamang sila, which is true din yung bagay na yon. But in context, if we're going to look at the history of it, at kung ano nga po ba ang shepherds at that time, sabi nga, sa aking nabasa, in first century Judea, shepherds are considered outsiders or on the edges of society. This means they do some illegal activities or things that are not accepted at that time. Okay? Even yung kanilang testimony daw, sabi nga, pagka kukunin mong magte-testify yung isang shepherd sa court, hindi daw tinatanggap yung kanilang testimony. Kasi yun po yung pananaw po ng maraming pananaw ng mga tao patungkol sa mga shepherds. So, ibig sabihin, hindi maganda yung kanilang testimony in the society. Sabi nga ni Matt Chandler sa kanyang book, first century Jews believed that God didn't like shepherds. And they didn't like them either. The most pious of Jews would not buy milk, lambs, or wool from shepherds. They assumed it was stolen. The religious elite on that day saw them as unclean, filthy, unwanted, and outside of God's favor. A philosopher in Alexandria, one of the centers of the intellectual world at that time, went so far as to say there is no more disreputable an occupation than that of a shepherd. Hindi sila mabubuting tao. Siguro magandang ma-picture natin yon. So, sa araw po yung panahon kung saan ina-announce po yung good news ng ating kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, pinili po ng Diyos ang mga taong ito, outsiders, the excluded ones, to witness the coming of the Messiah. Not to the upright, not to the elite, not to the royal people, or even to the chief priest or scribes. If we are to conduct, kunyari, ng Paul sa messenger,
kung sino sa tingin nyo ang dapat na mag-witness kay Jesus Christ at that time, baka hindi nyo mapili ang shepherds. Okay? But because of the passage na ating inaaral, makikita natin, pinili ng Diyos ang mga shepherds. God sent the angels to the least likely people because Jesus Himself came to the least likely people. Dumating si Jesus hindi para sa mga mabubuting tao. Yun yung gusto ipakita sa atin dito. Dumating si Jesus para sa mga makasalanan. Para maligtas ang mga makasalanan. Yun yung pinakamahalagang pagpapaalala sa atin na hindi, ay, ang cute mga shepherds, mga nakasuot, may staff sila, mga nakaputi. Hindi. Ipinapakita sa atin ng ating Panginoon, if we're going to look at the Jewish context, makasalanan sila. At sino ba ang pinakanangangailangan kay Kristo Jesus? Ang mga taong sadyang makasalanan. Kaya dito, hina-announce pa lamang ng pagdating, may good news para sa inyong lahat na makasalanan at dumating na ang ating Panginoong Jesus. Then in verse 9, sa kanila nagpakita ang angel para i-announce ang kapanganakan ng ipinangakong tagapagligtas. Sabi sa verse 9, and an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. Okay, what does the word glory mean? Okay? Many would translate it this way. Sabi nga dun sa most of the books na nababasa ko, weight. Okay? Timbang. Parang pangit pakinggan. The weight of glory. Yeah. Palaging ano yan eh. Sabi nga ni Matt Chandler, and I quote, in that field, the weight of God showed up. It's a kind of weight that is heavier than anything else. When the glory of God shows up, it reshapes and reorders. It pushes out and breaks free. Ibig sabihin, means that God's glory nagpakita sa kanila dun sa field at that time, okay, sa mga Hudyo, because actually, Hudyo itong mga shepherds na ito, alam nila na may darating, na Messiah. All of the Jews at that time were awaiting for the Messiah. Alam po nila yon. Hindi pwede kahit na sabihin mong Hudyo ka, na alam mo yun, shepherd ka, or anyone, basta't Hudyo ka, alam niya yon. At siguro, nung nakita nila yung angel na ito, parang katulad din ni Zechariah, takot. Okay? Ang kanilang, naging kanilang reaction, they were filled with great fear. Okay? So, ibig sabihin, maganda makita lamang natin yung glory nung kanilang nakita, nagresulta ng fear, dahil there will be a certain load na papasok po sa ating mga puso if we have come to see the glory of God. The weight of who God is in His perfection will come to our senses. Knowing that He is holy, He is our Creator, and that He is God, hindi po tayo parang, ito si God. Hindi, once you see the glory of God, fear. Especially nandito ka pa sa mundong makasalanan. Kasi unang-una mo mararamdaman sa puso mo, takot, dahil banal siya, ano tayo? Makasalanan. He is perfect in everything, hindi tayo perfect. He is pure, we are unclean. He is kind, loving, patient, good, merciful in all His perfection. At makikita natin, pag nakita natin yung glory ni God, opposite tayo doon. Wala pong pwedeng magsabi sa inyo, hindi, para akong si God. Kind talaga ako. Hindi, walang pwedeng magsasabi sa atin kung pag nakita natin yung glory ni God, fear. Matatakot tayo. Kasi makikita natin yung pagiging makasalanan nating lahat. Kaya dito, nung dinidescribe ito ni Luke at that time, ang kanilang naramdaman ay great fear. The shepherds knew who they were, not because of how people saw them, but because they saw the glory of the Lord. Siguro yung mga dinescribe natin kanina sa shepherd, clear sa kanila yon. Masama silang tao, hindi maganda yung kanilang testimony. Tapos bigla nagpakita pa sa iyo si God. Di ba parang judgment yung iyong kakaharapin doon? As the glory of the Lord is shown to the shepherds, it revealed to them who God is and who they are before God. They are sinners. Like Isaiah in Isaiah 6:5, sabi doon, and I said, woe is me! Sabi ni Isaiah, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Parang si Isaiah pa nga.
For sure, mabuting tao siya. Ikukumpara natin ang ating sarili sa kanya. Pero nakita niya, woe is me, I am lost, I am a man of unclean lips. Maging si Peter, okay, when he saw the glory of Christ in his miracle, in Luke chapter 5, verse 8, sabi doon, but when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Ganun po yung magiging reaction po natin. Takot sa kabanalan ng ating Panginoon dahil may magiging tamang pagkilala tayo sa ating pagiging makasalanan. Have you seen the weight, the radiance, and the brightness of the Lord? Ini-expose nito sa atin kung sino po tayo talaga sa kanyang harapan. Sinners before a holy God. Siguro, ang way, no? Kaya nga po, ito po yung napakahalaga, no? When you hear the gospel, marami po kasing nagpo-profess Christian, eh. Siguro, isipin po ninyo itong maigi. Saan na-reveal yung glory ni God? Doon sa gospel. Siyempre, na-reveal sa gospel message na ating napapakinggan, yung ating isinishare, kung sino ang ating Panginoong Diyos at kung ano yung kadakilaan ng ginawa ni Kristo Jesus. Kung nakita nyo at narinig nyo yung gospel, nag-respond ba kayo ng fears sa sin ninyo? Nag-respond ba kayo ng tamang takot na, o nga Lord, dapat nga ako maparusahan sa aking mga kasalanan? Nagkaroon ba kayo ng fear dahil alam ninyo na napakarami ninyong nagawang kasalanan at ito ay, alam niyo yun, hindi kaluwal-luwalhati sa ating Panginoong Diyos? Mahalaga po na nag-respond po tayo na may holy reverence sa ating Panginoon. Hindi yung parang, thank you sa message mo. O, tatanggapin ko na si Jesus Christ. Alam mo yung parang ang saya-saya mo pa. Hindi ho, may fear. May fear tayo. May takot tayo na, oo nga Lord, makasalanan ako. At Lord, thank you, dahil kahit na napakamakasalanan ko, pinili mo pa rin ako na marinig ang inyong mensahe, makilala si Kristo Jesus at ako'y mapatawad. It is not something usual na, you pray this prayer and okay na. Ganun ba? O sige, pag pray ko yan, ligtas na ako. Hindi po. Dahil makasalanan tayong lahat, kaya dumating si Kristo Jesus at kung makasalanan tayo at banal ang ating Panginoong Diyos, may tama tayong pagkilala sa ating Panginoon. Kaya nga makikita natin yan sa Christian life ngayon, kung ikaw ay tunay na Christian, may fear ka na magkasala. Kasi alam mo na napakalaki ng binagbayaran ng ating Panginoong Jesus para sa ating mga kasalanan. You will not live a life na parang loose living, that okay lang ang sin. Hindi. God is against sin. May fear ka dapat, pero reverent fear. Nagtatranspose yun. Nung una ko narinig yung gospel at ngayon ako ay Christian at lumalakad na para sa Panginoong Diyos, kasama yung may takot sa ating Panginoong Diyos. Hindi ba kayo natatakot na magkasala sa ating Panginoon? Ipinakita na ng ating Panginoong Diyos ang kanyang kabanalan, ang kanyang glory sa ating lahat. Because God's glory, ini-expose po ito sa atin kung sino po tayo at kung gaano natin kailangan ng ating Panginoong Diyos. And that is a blessing para sa ating lahat. And I do hope, ipag-pray po ninyo yun. Kasi kung wala kayong fear to sin right now, baka mali ang inyong pagkakaunawa sa gospel. Kasi dapat po tayo namumuhay na, hindi yung takot na fear, na takot, but may reverence. Hindi, banal ang Panginoon na ako'y mamumuhay ng tama, nagtitiwala, nagdedepende at nagpapasakop sa Kanya. Katulad po ng mga shepherds at that time. Pero, sunod po, the announcement in verse 10 to 14. Sabi po doon, and the angel said to them, fear not. Ganda ng yung transition. May takot. Tayo din dapat may takot. Pero sabi dito, dahil may message, fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased. Fear ang naging response ng shepherds, pero may encouragement din para sa kanila. Then in verse 10, what did the angel say to the shepherds? Fear not. They feared because they saw the glory of the Lord, for it exposed their true selves before God, that they are sinners.
but the angel knows what they need. They need not to fear, for they will receive the good news. Kayo matakot. Dahil ito ang mabuting balita. Alam nila yung bad news dahil sila yung makasalanan, kailangan nila ngayon yung good news. At yung good news ang siyang magdra-drive away ng takot natin, nung takot nila at that time. What is the good news? The good news that will bring joy for all people. Ano yung joy na magbibigay ng ano daw yung joy na ito para sa lahat ng tao? Salvation para sa mga makasalanan. Okay? Na si Jesus ay dumating na, ang ipinangakong tagapagligtas, narito na siya upang siya'y mamuhay ng matuwid para sa atin, upang pagbayaran niya ang ating mga kasalanan, upang tayo ay kanyang iligtas sa kamatayan at tayo'y makatanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. That joy is because of Jesus Christ. For who He is Emmanuel, God with us, and for what He will do. You shall call His name, sabi nga, you shall call His name Jesus, for He will save His people from their sins. What did the angel declare? For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Siguro another passage upang makita po natin yung importance ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa John 3:17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Jesus came not to condemn. Yung word po na condemn is to be judged. Okay? To hand over for judicial punishment. Hindi yun yung kanyang pagpunta dito. Kung hindi dumating siya upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan at tayo ay tumugon ng may pananampalataya sa Kanya. Jesus came to tell us that God loves us, and that the problem of sin, si Christ lamang po ang tanging solution dito. The only way for forgiveness is given to us by God through His Son, Jesus Christ. Ito po yung good news. So kung wala pa po kayo kay Kristo Jesus, kung hanggang ngayon kayo ay nabibigitan sa inyong mga kasalanan, andito na si Jesus, dumating na siya 2,000 plus years ago. Ang nais ng ating Panginoong Diyos ngayon sa inyo ay tunay na manampalataya sa Kanya. I-confess ninyo ang inyong mga kasalanan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at ngayon tunay ng mamuhay na sumusunod sa Kanya para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Dumating si Kristo upang tayo magkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, magkaroon tayo ng pag-asa at yung promise of eternal life. Ito'y ating matanggap kung ikaw ay tunay lamang na mananampalataya sa Kanya. In verse 13 to 14, nating makikita yung pagpupuri ng mga anghel. Sabi nga doon, with the angel, a multitude of the heavenly host praising God. Multitude of angels praising God. Parang yung isa nga lang parang nakakatakot na, no? Tapos biglang multitude pa, biglang naglabasan sila ng biglaan. So ano nga ba magiging tamang pagtutugon sa pagdating ng Messiah, ng ating tagapagligtas, kung di pagpupuri sa Kanyang pangalan? Do you praise Jesus Christ? Do you thank Him? Na, Lord, thank you for the grace that you have given. Lord, thank you dahil bumaba ka dito at namatay ka para sa akin at ngayon ako'y may napatawad na. May buhay na akong walang hanggan dahil. I pray na sana araw-araw laman po ito ng ating mga puso at isipan. Hindi siya yung time of salvation nyo lamang, kundi araw-araw mapaalalahanan tayo para ma-humble tayo. Kaya po maraming Christian mayabang, nakakalimutan nila na sila po ay naligtas lamang ni Kristo Jesus. Ang dami pong Christian na mayayabang eh. Lahat po tayo yun. And we need the gospel, we need to preach the gospel every day para at least mapaalalahanan po tayo ng kagandahan ng ginawa ni Kristo Jesus para sa ating lahat at magkaroon tayo ng tamang perspektibo araw-araw na ako ngayon, namatay na sa aking mga kasalanan at ako ngayon ay dapat nang namumuhay para sa aking Panginoong Diyos. So pagpupuri po, at for sure ang mga shepherds at that time, sumama po sila sa pagpupuri sa ating Panginoon. And lastly, the visit to Bethlehem. Verse 15 to 20. When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, let us go over to Bethlehem and see this thing that had happened, which the Lord has made known to us. And they went with haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. And when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. And all who heard it wondered at what the shepherds told them.
But Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had been told them. So after seeing the heavenly host, praising, declaring the birth of Jesus, the angels went away. Hindi po dito yung mga shepherds na, okay, ang ganda lahat ng mga pangyayari, okay na yun. Tapos na yung palabas. Parang alam mo yun, okay, nangilabot ako doon. Okay, balik na tayo sa pagpapastol. Hindi po nila naisip yung kanilang sarili at that time. They responded with action. They told that there was a child born in the city of David. There is a sign, a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. Yun yung sign. Pumunta ka dito, makikita mo ito at makikita mo yung aming sinasabi sa inyo ngayon na ito'y totoo. Kaya nga ano yun maaaring same night, pinanganak yun, sila'y nagpunta. Okay? What did they do? Sabi nga, let's go. Okay? Let us go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. Every truth revealed requires action. Ulitin ko yon. Every truth revealed requires action. Hindi pwede na meron tayong natutunan sa scripture, may it be indicative or imperative, di ba? Inaral na natin yon, truth, facts. Dapat ito palaging may kasamang action. Hindi siya pwedeng tamang mind lamang ito. Kaya di ba yung mga nagpunta ng Cebu, paulit sinasabi doon, be doers of the word. Be doers. Kung napakinggan ninyo ang mensahe na ito, nagpuri yung mga shepherd kay Jesus Christ, tayo din, magpuri tayo pag uwi natin sa bahay. I-gather natin yung family natin. Let's praise God. Sa message sa kanina, sa kanyang pagpapaalala sa atin. We are to be reminded na dapat po din tayo ay magkaroon ng action sa mga katotohanan na inahayag sa atin ng Panginoon. Katulad din po ng mga shepherds at that time. Hindi po sila nanatili, but they went and obeyed and they witnessed the glory of God. Ganon din po, di ba, kapag may obedience, pag nag-obey ka, mawi-witness mo ang goodness, faithfulness, kindness ni God. Pero pag nag-disobey ka, ano nangyayari? Ang bigat ng puso, di ba? Hindi pwedeng hindi nyo naramdaman yan. Hindi nyo mararamdaman yan kung hindi kayo Christian. Yung heaviness of heart, kapag nagsisin kayo. Well, every time you disobey, you will experience heaviness. Dahil Christian kayo Kasi sabihin sa iyo ni God, mag-repent ka. Kasi iko-correct ka ng Panginoon. So may consequence yung sin mo. Kailangan mo mag-repent, i-confess ito, at bumalik sa ating Panginoon. Pero maganda makita ninyo ngayon, every time we read the Bible, it requires action, and if we obey, you will experience the goodness of God. Hindi ka mananalo ng loto, baka may isipin nyo gano'n, o kaya mas magiging blessed ako or something. Hindi po yun. But yung peaceful heart. Alam mo yun, parang wala kang, Lord, thank you dahil nasunod kita Wala akong kailangan alalahanin ngayon At ako'y masaya ngayon. May joy ako dahil kay Kristo Jesus. Kaya nga siguro, ako nga sa dami ng problema ko siguro, dami ko mga inaasikaso at iniisip, may joy ako! Why? It's not because I'm good. Because of the goodness of God, His grace. There's always peace. Because I love God. I want to honor Him. I want you to experience that. I don't want you to experience yung pain every day. I want you to experience the joy of knowing Christ and submitting to Him and following Him. Dahil tinawag tayo to obedience Tinawag tayo to obedience. Sabi nga sa verse 16 to 19, and they went with haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. And when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. And all who heard it wondered at what the shepherd told them. But Mary treasured up all these things. For sure, maraming sinabi yung mga shepherds sa kanila. Siguro nga, baka nga naisip nga nila, totoo ba kaya itong mga pinagsasabi ng mga shepherds na ito? Parang testimony nyo nga, hindi parang kabilib-bilib Pero for sure, alam ni Joseph at ni Mary ang ipinanganak ay ang ating Panginoong Jesus at tagapagligtas. Kanilang itinago ito sa kanilang mga puso. Dahil kumilos ang ating Panginoong Diyos sa mga oras na iyon. Sabi nga sa kanila at sinabi nila ito kay Joseph and Mary dahil ito'y hinayag sa kanila, a Savior who is Christ the Lord is born.
kanilang inihayag ito. At nawa tayo din ihayag natin ang mensahe ng mabuting balita. Hindi man Christmas ngayon, okay? I-share po ninyo, ipag-pray ninyo, Lord, give me an opportunity to share the gospel. Kapatid mo man ito, kamag-anak mo man ito, kaibigan nyo man ito, makikipag-meet man kayo sa isang kaibigan ninyo in the coming weeks or days or months, you plan to share the gospel to them dahil napakagandang balita po ito. And then, ending nito, verse 20, sabi nga, and the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had been told them. Tunay na tatapat ang Panginoon, ipinakita niya ang kabutihan niya, the witness ito ng mga shepherds, at sila ngayon ay puno ng pagpupuri. Have you come to know, in ending, have you come to know that you are a sinner? Now that you have come to hear the good news that Christ came to save us from our sins, have you responded in faith and repentance? If you have come to faith and are now forgiven in Christ, are you now living a life following Christ, submitting yourself to Him and giving glory to His name? If you have, then share this message, the good news of great joy. Christ came to save us from our sins, and you are to believe in Christ and repent of your sins. Let us be one with the angels, praising God for His Son, Jesus Christ. I would like to ask the worship team just to sing this song, and this song is something important. Okay? Nakita ko kasi ito sa aking pag-aaral. At yun ang kagandahan, no? That I'm studying historical theology. The word Christus Victor is not something ngayon lamang po ito lumabas. Bigyan ko lamang po kayo ng background regarding the title ng ating kakantahin o kakantahin ng worship team. Christus Victor, according to patristic thinkers, ito po yung early church fathers po natin, in line with the topic of atonement of Christ on the cross. Ang pananaw kasi ng early church fathers natin at that time, meron daw hatid yung kamatayan ni Kristo, yung kanyang atonement in a cosmological effect as part of the history of redemption. So, cosmological effect daw. Okay, sabi nga, the view that has come to be called Christus Victor interprets the atonement as a cosmic victory over sin, death, and Satan. It depicts God triumphing over the enslavement of mankind to spiritual forces, and it was the dominant view of the church in the first 1,000 years. So ito po yung background po ng Christus Victor, at makikita po natin that Jesus Christ indeed, alam mo yan, na-redeem niya na tayo sa lahat ng bagay at tayo ay kanyang naligtas. O Most High, King of the ages, great I am, God of wonders. By the blood you have redeemed us, led us through mighty waters. Then our song, our sure salvation, now to the Lamb upon the throne be blessing, honor, glory, power for the battle you have won. Hallelujah, amen. O Most High, dwelling among us, Son of Man, sent for sinners. By your blood you have redeemed us, spotless Lamb, mighty Savior, who lived, who died, who rose victorious, now to the
Be blessing, honor, glory, power for the battle you have won. Hallelujah. With every tribe and every tongue, we join the anthem of the angels in the triumph of the Son. Hallelujah. Amen. O Most High, King of the nations, robed in praise, crowned with splendor. On that day, who will not tremble when you stand? Christ the victor, who was and is forever. Now to the Lamb upon the throne, be blessing, honor, glory, power for the battle you have won. Hallelujah. With every tribe and every tongue, we join the anthem of the angels in the triumph of the Son. Hallelujah. Amen. Amen. Now to the Lamb upon the throne, be blessing, honor, glory, power for the battle you have won. Hallelujah. With every tribe and every tongue, we join the anthem of the angels in the triumph of the Son. Hallelujah. Amen. Sing the victory of the Lamb. Hallelujah. Amen. Amen. Let us pray. Lord, it is indeed a blessing to worship you, to praise you. Lord, ipinakita nyo nga po sa amin ang kagandahan ng inyong ginawa sa amin at tunay, Lord, na naging victorious ka over sin, death, and Satan, O God. You have triumphed above everything, O God, to save us, O Lord. At with that, Lord, kami po ngayon nararito ay nagsasama-sama na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong ginawang kaligtasan para sa aming lahat. At aking dalangin, Panginoon Ama, na ang mensahe ng pagdating ni Jesus Christ, ng aming Panginoon, ng Messiah, ng Anointed One, ay tunay na bit-bit po ng bawat isa. Kung wala pa po siya kay Kristo Jesus, aking dalangin, Panginoon Ama, na makita niya na si Jesus ay dumating upang idiktas ang isang tao sa kanyang kasalanan. At ang inyong panawagan ay ang panampalatayanan si Kristo, na siyang namuhay ng matuwid para sa amin, na siyang nagbayad, namatay para sa aming mga kasalanan, na siya'y inilibing at ikatlong araw, muling nabuhay, pinagwagian ang kamatayan,
upang kung sino man ang mananampalataya sa Kanya ay tunay na magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. At ngayon si Kristo ay buhay at nasa taas, kasama ninyo, O Diyos Ama, nasa kanang trono ng inyong kaharian, Panginoon Ama. Kami ngayon ay dapat na nagpapasakop lamang sa Kanya. Hindi na namumuhay para sa aming mga sarili, kung hindi inaalay ang aming buhay para kay Kristo Jesus at para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. You are victorious, O Christ, and we thank you, O God. Tunay nga po, hallelujah. And we acknowledge, O God, everything before you, that we are nothing, that we are sinners. And thank you, in Christ there is forgiveness because He is victorious over sin and death. Thank you, Lord God, for your message for this morning. I pray for your blessing for each one, even as we go home. We pray for your protection in the coming days, O God. I pray that you will bless each one, that you will allow each one, Lord God, to grow more in your word, to submit to you, to trust you, to depend on you, and to honor you every moment, O God, in their lives. In Jesus' name we pray. Amen and